Good evening po, mga sambayan karerista at masugid na sumusubaybay sa Mangkelos TV. Akin pong ibibigay na rin po sa inyo ang giya ko para sa Friday, April 11, 2025, kung saan meron po muling 7 pangarera at magsisimula po ng alas 5 ng hapon. Makapal po ang pagkaka-line up at magdagdag po tayo ng mga dihado natin dito. Sana po napakinabangan nyo po yung giya natin sa araw na to ng Miyerkules, lalo na po yung pinakahuling 3 karera kung saan nakuha po natin yung dihado. Pampremera po natin tip, yung Coldplay, napakinabangan nyo po yung DD plus 1, trifecta, double, extra double, dihado po, maganda pa po ang binigay. Yan mga ganyan po, sana po ay nasusundan nyo. Bueno, sa punto pong ito, tayo ay magsisimula na rin po sa ating pagbibigay ng giya. Tena po. Karera numero 1. Ito po ay start ng winner take all, races 1 to 7. Post time is 5 o'clock p.m. Isang 3-year-old and above maiden race for placers. At meron po tayo ritong 13 kalahok. Ang ating pong napipisil pang primera rito, yung numero 2 na imported horse, Trusted One, napapanubayan po ni Jem Estorque. Ito po yung tumakbo nung nakaraan at medyo napalaban po siya sa isang mabigat din na imported horse sa kanyang barrier run nitong March 26, kung saan segundo po siya dumating ng malayo. Gayunpaman, siya po ang ating pang-primera, baka mag-improve pa po at nagsilbing batak lang yon. Bilang panigundo po natin dito yung numero G's, The King's Charm. Renda naman po ito ni RM Garcia. Tumakbo po ito nung March 30 sa stakes race na pinalunan ni Zoom In, pero hindi po siya nagpakita ron at dumating lamang po ng pang-8 pwesto. Pero meron po naman siyang magandang preba sa 1,200 meters sa kanyang vicious run nung March 5 na si JB Ponce po ang rumenda. Nagtala po siya ng 1.14. At bilang panersera po natin dito, isama po natin yung numero Dressing Sheltex Best na rerendan po ni O.P. Cortez. Ito po naman ay tumakbo rin sa stakes race na yon nung March 13 na pinalunan ni Zoom In at panglabing isa lang po siya dumating. Ito po ay may taglay na tuling at pwede pong i-pacing. Nanalo po sa kanyang novato noong March 5 at nagtiyempo naman po ito ng 1 minute and 16.4 sa 1,200 meters. Kaya para rito sa karera numero 1, pampremera natin yung imported horse na numero 2, Trusted One. Panigundo yung numero G's, The King's Charm. At panersera yung numero 13, Sheltex Best. Karera numero 2, start po ng Peak 6, races 3 to 7. May distansyang 1,400 meters, isang class 5 split group 11 to 15. At meron po tayong 9 entries dito. Ating pong piling pang primera rito yung nagbabalik pistang numero 5, Malabon King. Bagamat napakatagal po na napahinga, pero may buti po itong kabayong to. Kung inyong babalikan yung mga dating preba nito, ay mabigat din naman po ang tinatalo nito at maganda rin naman po ang kanyang ikinikilos. Ito po ipapanubayan ni J.R. De Ocampo at angkop naman po sa kanya rin ang distansya dahil ito po may taglay pong remate. Panigundo po natin dito yung numero 2, Jubilum, na may tuling kung labas ay nasa unahan at kung hindi naman nagtatago po sa bandang gitna. Ito po ipapatnubayan po ni K.A. Malapira. Tulad po nung nakaraan laban niya, ito po ay umalis po ng maaga dahil labas po nung March 30, pero nabigo po siyang dumating lamang ng segunda pwesto at natalo po ng kalahating katawan sa rumimating Bohemian. At bilang
panersera po natin dito yung kalahok numero 1 Namayan, na maganda na rin po ang kanyang itinakbo nitong nakaraan March 26. Dumating po ng segunda pwesto kay Wildcat. Lulan si A.R. Villegas. Cambio de Mete na po ngayon. E.A. Abrea na po ang magdadala. Kaya para rito sa karera numero 2, pampremera yung numero 5 Malabon King, panigundo numero 2 Jubilum, at panersera yung numero 1 Namayan. Karera numero 3, isang class 5, split group 6 to 10, may distansyang 1,400 meters, start po ng peak 5, races 3 to 7, may 11 kalahok po tayo rito. Pampremera po natin dito yung kalahok numero 4 French Leather, na papatnubayan po ni RC Baldonido. Itong kabayan to, ang estilo ng puto ay may takbo po itong pwede po itong i-pacing at kumuha rin ng unahan o makipagsabayan. Tumakbo po itong nung nakaraan April 4, pero hindi po siya gaano pang nagpakita ng buti at dumating lamang pong pampito. At pansinin niyo po, nung half mile at 1/4 mile, siya po ay nanatiling nasa pang 7 pwesto. Hindi po siya gaanong ginalaw hanggang sumapit po sa meta na pinalunan po ng kabayong Make a Difference. Same rider pa rin po, walang pinagbago. RC Baldonido pa rin po magdadala. Kaya manmanan po natin dito, isama po natin to. Baka dito po ito sumalikwat. At bilang panigunda naman po natin dito, yung number 6 Mr. Aldrich, na may tuling din po at pwedeng i-pacing. Papatnubayan po ni JR De Ocampo. At baka siya po ang malyamado rito. At baka rin pong mag-ambisyon yung may-ari dahil mukhang nagpalit po ng pagmamay-ari ito. Iba na po may-ari. Baka sakali pong nagpapabuenas at ilabas din po ito rito. At bilang partnersera po natin yung parating laban, yung numero 2, Happy Kid, na gamay po ni PR Dilema. Pwedeng i-pacing, iparimate, o kumuha ng unahan. Yun ang ikinaganda rito at parati pong nalalaban ang atin puhunan sa kabayang to. Kaya para rito sa karera numero 3, pampremera yung kalahok numero 4 French Leather, panigundo yung numero 6 Mr. Aldrich, at panersera yung numero 2 Happy Kid. Karera numero 4, start po ng peak 4, races 4 to 7, distance 1,200 meters, isang class 5, split group 5 for placers, at binubuo po ito ng 8 kalahok. Bilang pampremera po natin dito yung kalahok numero 5 Dancing Queen, na papatnubayan po muli ni RM Garcia. Kung niyo pong napapansin, ito pong kabayong to ay 2 beses na pong dumarating ng segundo pwesto. Lulan po si RM Garcia at halos meta na lang po ito inaabot. Ito po yung may angkin tuling at pwede rin naman po itong i-pacing tulad yung takbo niya nung nakaraan. Nung March 22, ito po yung nasigundo kay Avenue Shopper. Halos meta na lang po siya inabot. At nung March 30, ganun din po. Halos meta na rin po siya inabutan ni Laping Tiger. Pero itong nakaraan, tumakbo po siya nitong nakaraan takbo niya, kung saan siya po ang pinakalyamado at hindi po siya nagpakita ng buti. Dumating lamang po siya ng pangalawa sa uli sa karerang pinanulunan po ni Baywatch. Kaya sa tingin ko, baka medyo nagpapadihado lang po ito muli, pero palagay ko sa tinakbo niya naman nakaraan ay malyalyamado pa rin ito rito. Bilang panigunda naman po natin dito yung numero 4 Dynamic Dina, napapatnubayan naman po ni JD Flores. Matagal din pong napahinga, pero may buti rin po itong kabayong to at bago po ito napahinga at maganda na rin po ang kanyang ikinikilos doon, natitimbang na rin po ito ng segunda pwesto hanggang ika-4 na pwesto. Ang isang pinakahuling takbo niya ay noong July 26, 2024 na maganda po ang kanyang pinakita kung saan ito po ay nasigundo
sa kabayong nanalong Unafraid. At bilang panersera naman po natin dito yung kalahok numero 7 Himanshi. Ito po yung dating Derimate pero lately ay nagagawa na rin ng paraan na umalis-alis po ng maagang pwesto. Papanubayan po ni JR De Ocampo, regular rider niya. Tumakbo po ito nung March 28 kung saan nakinto pwesto lamang po ito kay Moment Like This. At nanatili po siyang nasa pang-anim na pwesto pagsapit ng half mile at 1/4 mile. Yan pong mga ganyan, babantayan niyo po yan dahil mukhang minsan naka-float lang po yan. Nag-aantay muli yan ng susunod na laban kung saan nakakasilip sila na malaki ang panalo at doon po bibirahin. Kaya muli dito sa karera numero 4, pampremera natin yung numero 5 Dancing Queen. Panigundo yung numero 4 Dynamic Dina at panersera yung numero 7 Himanshi. Relax lang mga katrokis. At habang nagre-relax tayo, wag po tayong makakalimot na mag-subscribe. Paki-share na rin po at i-hit po natin yung like button. Salamat po. Karera numero 5. May distansyang 1,400 meters. Isang class 5 split group 6 to 10. At meron tayong 10 entries dito. Ang atin pong pampremera rito yung kalahok numero 4 Monrobian Bell. Pwede pong sumabay sa unahan, i-pacing at iparimati itong kabayong to. At rendan po siya ngayon ni AP Asuncion. Tumakbo po ito nung nakaraan at dumating lamang po siya ng tersera pwesto sa kabayong nanalong Angyare na halos dikit-dikit lang po sila nung nanalong Angyare at yung nasigundong High Quality. Maganda na rin po ang kanyang ikinikilos. Kaya siya po ang ating pampremera rito. Bilang panigunda naman po natin dito ay si numero 10, Professor Jones na pinaka-senior na rin po ito sa laban na to. Pero may buti pa rin po at may asim pa. May taglay na tuling at rendan po ni JB Hernandez. At isama po natin panersera yung derimating numero 5 Asik Pulse na nakinto pwesto naman po nung April 2 kay Destiny. Rendan po ni JD Flores. Kaya para rito sa karera numero 5, pampremera numero 4 Monrobian Bell. Panigundo, numero 10, Professor Jones at panersera yung numero 5, Asik Pulse. Karera numero 6, penultimate race. May distansyang 1,600 meters, isang class 4, group 28 to 33. At meron po tayong 10 kalahok dito at 4 na imported horse. Pampremera po natin dito yung kalahok numero 9 front runner na isa sa imported horse. Ito po yung naipipacing at pwede pong i-remate. Gamay na gamay po ni JR De Ocampo to. Kagagaling lang po ito sa panalo nitong nakaraan tapos manggaling sa bakasyon nitong March 29 kung saan tinalo niya po si Amiable Maxine. At naman pong panigundo rito yung imported horse din na number 7 Counter Attack. May taglay po tuling at rendan po siya ni J.A. Guse. Last March 30 tumakbo po ito kung saan dumating lang po siya ng pang-4 na pwesto matapos makipag-load sa harapan kay Winpole at kinapos nga po dahil sa bakbakan na yun at ang nanalo po doon yung hole-in-one. Tingnan natin sa karerang ito kung tatagal po siya muli sa harapan. Baka sakali po makatapos na. At bilang panersera po natin dito yung kalahok numero 2 Full Combat Order na rendan po ni Dan L. Camanero. Isa pong derimate at kup po sa kanyang distansya 1,600 meters. Tumakbo po ito noong March 30 at nasigundo pwesto po ito kay Part-Time Lover. Kaya para rito sa karera numero 6, pampremera yung kalahok numero 9 front runner
Panigundo, numero 7, Counter Attack. At Panerseray, numero 2, Full Combat Order. Karera numero 7, Last Daily Double. Paratingan po ng winner take all, pick 6, pick 5 at pick 4. May distansyang 1,400 meters. At ito po isang class 4, group 16 to 21 split. Binubuo po ito ng 13 kalahok. At marami pong matutuling sa karerang ito tulad po nila Doña Tichay, Calendar Girl, Distant Thunder, Melania. Kaya baka po maging mabilis po ang ere at magkabakbakan o magkaabusan. Pare-parehas pong hindi dumating yan. Dito po tayo lalagay sa mga may dating po sa diretsahan at pagsapit ng meta. Pampremera po natin dito yung kalahok numero 2, heavyweight, na baka makadehado pa po ito rito. Rendan po ni CP Enson. Ito po ay pwede pong i-pacing at iparimate. Nitong March 28, ito po ay dumating lang po ng tersera pwesto sa kabayong nanalong Mang Nano. Lulan po si CP Henson. At bago ron po, nung April 4 naman, tumakbo po ito muli. At na kwarto pwesto naman po ito kay Kaboom. Bilang panigunda po natin ay yung kalahok numero 3, BG. Itong March 26, tumakbo po na tersera pwesto lamang po kay Veterano. Ito po yung random po ni MM Gonzales. May taglay din naman bilis at pwedeng umagapay o sumabay sa unahan. At bilang panersera po natin dito yung numero 5, Donsat 7, na isa pong deremate, baka po makapanood ng bakbakan sa unahan at pwede po itong dumating sa meta. Nung April 4, hindi po gaano kinakitaan to, dumating lamang po siya ng pampitong pwesto sa kabayong nanalong Dakota Elegance, lulan si RC Baldonido. Pero may maganda naman po siyang mga takbo rin. Kaya pabor din naman po sa kanyang distansya, 1,400 meters. Kaya para rito sa karera numero 7, pampremera yung numero 2, heavyweight. Panigunda, numero 3, BG. Panersera yung numero 5, Donsat 7. Again, thank you for watching mga katrokis at sambayan ng karirista. Tulad na aking sinasabi, gabay lang po ito. Inyo pa rin mga kursunada masusunod sa dakong huli. Hinay-hinay lang po sa ating paglilibang. At iingat po lagi tayo sa ating pag-uwi. Good luck po and happy Friday racing!